Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. Ito marami ang mga nagsasabi na budol na naman itong si Vice President Inday Sara Duterte sa pag-endorso niya dito kay Senator Amy Marcos. Trending na trending po ang mga opinion ng mga DDS supporters. Merong iba dyan na I will go for VP Sara. Kung ano man ang magiging desisyon ni VP Sara ay gagawin ko, no? Kung ang desisyon ni VP Sara ay iboto itong si Senator Amy Marcos, ay iboto ko na rin itong si Senator Amy Marcos. Merong nagsasabi na si VP Sara nga ang kaya ang dahilan na binoto natin si BBM dahil kay VP Sara. So ano nangyari? Nabudol tayo. So ngayon naman na si VP Sara pa rin ang nag-endorso kay Senator Amy Marcos. Baka budol na naman ulit yan. Sabi ng iba, hindi na talaga natuto itong si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit niya inendorso na naman itong mga manggagamit? Dahil sinasabi nilang manggagamit itong si Senator Amy Marcos. Meaning to say, sarit-saring reaction po ngayon ang mga nangyayari patungkol po dito sa bumulabog sa mundo ng politika ngayon sa bansang Pilipinas. Yan. So ngayon, it is the question, no? Ikaw, Don Mar TV, iboboto mo ba si Senator Amy Marcos? Yan ang malaking tanong, Marami po sa mga viewers ko, sa mga audience ko ay naghihintay kung ano ang opinion ko patungkol dyan, kung iboboto ko ba si Senator Amy Marcos o hindi sa mga pangyayari ngayon, no? Sa bagong ganap kay VP Sara. Okay. Bago ko sagutin yan, no, kung I will go for VP Sara's decision or not, bago ko sasagutin yan, basahin muna natin itong article ni Malo Tiquia, di ba? As promise ko sa inyo sa latest latest na in-upload ko na vlog. Na-mention ko itong sinulat ni Malo Tiquia. Okay, sabi dito, we need an Amy in the Senate. Okay, we need an Amy in the Senate. So, hindi ko pa ito nabasa ng buo, itong opinion ni Malo Tiquia. Ito po si Malo Tiquia ay isang political analyst rin, no? Siguro naman kung babasahin natin ito, makakuha tayo ng mga impormasyon. So, sari-saring reaction actually, because merong ibang mga vloggers na sang-ayon sila sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Isa na dyan, sila Joey Cruz. Sabi ni Ma'am Joey na kung anong gagawin ni VP Sara, kung anong desisyon ni VP Sara, I will go for VP Sara. Pero dito naman, napakinggan ko, kasi nakikinig ako sa mga DDS vlogger especially itong mga malalaking vloggers na mga DDS. Sa hanay naman, no, ng mga banateros, si Banat Bay, okay? Sabi naman ni Banat Bay, hindi na ba tayo natuto? Di ba? Nakita ko nga yung reels ba yun ni Banat Bay o short video na sinabi po ni Banat Bay doon na hindi pa ba tayo natuto? No? Amy Marcos is still a Marcos. Marcos is a Marcos pa rin. Okay? So, wag na natin ulitin. Kahit pa si VP Sara ang magsabi, wag na nating ulitin na mabudol tayo. Meron namang lang iba nagsasabi na si VP Sara raw, itinaas niya ang kamay ni Senator Amy Marcos, pero alam raw ni VP Sara
na yung mga DDS ay hindi raw iboboto itong si Senator Imee. Okay? Alam ni VP Sara, yung ginagawa raw ni VP Sara ngayon sa pag-endorso niya kay Senator Imee ay bilang respeto sa pagiging kaibigan nila. Okay? Pero sabi naman ni Atty. Harry Roque na ito ha, sari-saring reaction na ito ha ng mga DDS, no? Sabi rin ni Atty. Harry Roque na ang tunay na kaibigan ay wala po sa politika. Okay? Kasi sa politika raw wala kang exact na kaibigan diyan. Sometimes kaibigan mo noon, maging kaaway mo ngayon. Okay? Ganon raw ang lakat ng politika. Okay. So ngayon, to make all this clear, no? Bago tayo makapag-decide kung dapat ba nating iboto si Senator Imee, okay? Because I am vlogging this one because it becomes already an issue. Okay? Nalilito na po actually ang mga DDS supporters. Ngayon, bago natin ito itatalakay, okay? Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para marami po ang makaalam at makarinig, okay? At kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa video na ito. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, no? Mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones po, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live ang ating channel, ay malalaman ninyo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe po tayo dito sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Actually guys, sa totoo lang, no? Ayaw ko kasing magbigay kaagad ng konklusyon kung ako po ay iboboto ko si Senator Imee o hindi ko iboboto si Senator Imee, no? Iboto o hindi iboto, ayaw ko munang mag-conclude because I need to research, I need to hear sa mga iba't ibang opinion. Okay? Ako po ay naghihintay rin sa mga follow-up na mga interviews ni VP Sara at itong si Senator Imee Marcos. Why? Oh, why? Bakit? Yan ang malaking tanong. Sinabi ni VP Sara na never again, di ba? In her one of her interviews, sabi niya never again. So akala natin na hindi na po talaga si Senator Imee at si VP Sara ay magkasama sa politika. Pero nabulabog ang lahat noong ipinakita ang isang campaign na ang concept nila ay yung itim ngayon ang bayan natin sa mga nangyayaring krimen at gutom ng mga Pilipino. Nagugutom dahil sa food security, the failure dito sa administrasyon. Okay? So ngayon, babasahin natin ang opinion ni Malutikia patungkol dito. Okay? Sige. Lalakihan ko ito kasi baka akala ninyo ano tayo, no? Hindi natin ipinakita sa inyo yung binabasa ko. So ipakita ko sa inyo ha. Sige. At i-analyze natin bakit sabi ang title ng article ni Malutikia ay "We need an Imee Marcos in the Senate." Unang-una ko pa lang itong narinig, sabi ko hindi naman ang inendorso ni VP Sara ay isang senado. Isang senador, okay? At hindi naman
tumatakbong presidente or vice president ang inendorso ni VP Sara, which is my point. My point itong sinabi una, kasi po kung i-endorso ito ni VP Sara, kung tingnan nyo naman ang ginagawa ni Amy Marcos sa Senado, siya lang yung matapang na iniimbestigahan yung nangyari po kay Tatay Digong. Yung iba tahimik, di ba? So we need Senator Amy Marcos sa Senado, which is, sabi ko, nga no, may point rin, no? Hindi pa ako nakapag-desisyon na iboto ko ba siya o hindi. Basahin muna natin ito. Okay, ito. Lakihan natin. Bakit ito Ayan. Lalakihan natin para mabasa ng lahat. Ito. I-ano ko muna ito I-slide ko muna ito pa wait. I-out ko muna ito para hindi kayo malito kung anong ibig kong sabihin sa mga binabasa ko. Okay? Ayan. Okay, sabi dito sa article ni Malutikia, Amy was there when unity was formed. Alam naman natin yan, di ba? Si Senator Amy ang dahilan bakit merong unity at bakit nagkatandem itong si VP Sara at si Bongbong Marcos. Alam natin yan, di ba? To secure the Duterte. Amy insisted in continuity sa probably a way to soften former President Rodrigo Duterte's opposition to her brother. She was there when they went to then Davao City Mayor Inday Sara Duterte with a winning formula of North-South Alliance. Okay. But even prior to 2022, Amy was one of the two female governors who supported the outlier from Mindanao. Kasi kung matatandaan natin, binabanggit yan ni Tatay Digong, di ba, na tumulong itong si Senator Amy Marcos na naging presidente itong si Tatay Digong. Davao City Mayor Rodrigo Duterte in the 2016 election, di ba? And there were 3 who lobbied to be picked as vice president in 2016. That is Alan Peter Cayetano, Bongbong Marcos, and Sonny Trillanes. Mayor Rodrigo Duterte decided in favor of Cayetano, di ba? Kung matatandaan natin, itong si Trillanes, lumapit ito kay Duterte sa Davao. Sino yung isa? Si Bongbong Marcos naman, lumapit rin ito kay Duterte, di ba? At itong si Alan Peter Cayetano, lumapit rin ito kay Duterte. Pero ang pinili po ni Tatay Digong ay itong, kumaalala natin, si Alan Peter Cayetano po ang naging running mate. Okay, siya yung pinili na vice president ni Tatay Digong sa 2016. Okay? So meaning to say, hindi po pinili ni Tatay Digong itong si Trillanes, of course. Kilala siguro ni Tatay Digong ang karakal nitong si Trillanes. At hindi rin pinili ni Duterte itong si Bongbong Marcos, kasi alam naman natin, baka at this time, no, alam na ni Tatay Digong na bangag na itong si Marcos. Kaya si Alan Peter Cayetano ang pinili niya, di ba? Sada ba tayo? Dito na tayo. Favor of Cayetano. And Sonny Trillanes, Mayor Rodrigo Duterte decided is in favor of Cayetano as assisted by Duterte top aide Bongo. Marcos Jr. stayed the course in 2016 and through
his candidacy with then Senator Miriam Defensor Santiago. When Marcos Jr. lost, he lobbied to be part of the Duterte cabinet, but it's never materialized and was frozen delight until 2022. Okay, matatandaan natin yan, di ba? Kasi po, natalo itong si Bongbong Marcos, ang nanalo ay si Leni Robredo, ha? So, usap-usapan na si Bongbong Marcos ay isa sa magiging kabinete ni Duterte. Sa pagkakaalam ko, marami ang nagsasabi, nirespeto po ni Tatay Digong itong si Alan Peter Cayetano. Kaya hindi niya kinuwang gabinete itong si Bongbong Marcos. Okay. When then Mayor Rodrigo Duterte decided at the last minute to run for president in 2016, there was one man who helped him from the start by giving him the financial muscle needed to launch a last-minute candidacy. Sino kaya ito? Few knew, so meaning to say, kaunti lang ang nakakaalam of the role of Manny Villar, chairman and president, okay? Chairman and president of the, malaki ito ano na ha, pasensya na kayo kapag matakpan yung aking mukha. Importante yung impormasyon nito. Saan na ba tayo? Yan. Chairman and the president of the Nacionalista, the oldest party in the country. Nacionalista was the party of Marcos Sr. And became the party of Marcos siblings. Marcos Jr. ran under Nacionalista in his 2010 Senate campaign. But Marcos Jr. ran under Partido Federal in the Pilipinas in 2022. Kaya nga, nag-change siya ng partido, di ba? And later forged an alliance with the Nacionalista in 2024. Para naman lumalaki, laki-laki yung mga partido nila, di ba? Meanwhile, ito na, si Aimee. Meanwhile, Aimee ran for the Senate in 2019 under the Duterte slate, which became unique because then President Duterte had his slate under PDP Laban with initially 7 names that went down to 5 with the following: Pimentel, malala natin yan, Pimentel, si Tolentino, Mangunda Dato, Roque, and Bongo. Okay? Mayor Sara Duterte had 13 candidates under her regional party, hugpong ng pagbabago. Si Angara, si Villar, nandito na si Villar ha. This is under VP Sara. Pimentel, Ejercito, Marcos, Go, Estrada, Revilla, Cayetano, De La Rosa, Mangunda Dato, Tolentino, and Manicad. Diba? Yun, under yun kay VP Sara. It was said to be very unorthodox and never has it been tried in national campaigns, but very strategic. Okay. Sa nangyayari, alam na natin na dati na pala itong magkasama, VP Sara, itong si Villar, at itong si Senator Aimee Marcos, di ba? Importante kasi alamin natin yung history. Kasi kung ngayon lang tayo magbabase sa ating mga konklusyon, sasabihin na naman natin, manggagamit yan. Bakit inulit na naman ni VP Sara? Okay? We have to consider the history also. Kasi may history itong mga taong to di ba? Ngayon ang tanong, who won in the 2019? Villar was number 1. Ito ni
ni-recall ito ni ni Malotikia para maintindihan natin lahat. So ang nanalo sa 2019 si Villar number 1 and 8. Si Villar number 1 and 8, Go Cayetano, De La Rosa, Angara, Marcos, Tolentino, Pimentel, and Revilla won under the combined Duterte slates. Meaning to say, nanalo po ito dahil sa mga Duterte. Klarong-klaro yan, ha? For 2025, those who ran under Duterte slates are now with the Marcos Jr. backed alyansa. Namely, di ba? Ito yung mga dating kung matatandaan natin. Nag-vlog na ako dito dating mga kaalyado ni VP Sara. Cayetano, Marcos, which is si Senator Jaime, Villar, Tolentino, and Bong Revilla. Di ba? Hindi ako nagkakamali sa aking analysis. Itong mga taong ito ngayon ay nasa alyansa na, no? Because ang dahilan dito dahil sa na-form na unity team. Kasi sasabihin na naman nila, balimbing itong mga taong ito. Hindi kasi sila nangingialam sa away ni VP Sara at ni Bongbong Marcos. Yun ang pinakauna. Ang balimbing lang dito si Pacquiao at yung mga sila Erwin Tulfo, ay hindi naman siguro balimbing, pero sila po ay pinili nila yung administrasyon. Si Pacquiao talaga ang balimbing, di ba? At si Lacson at si Soto, yun ang tawag na balimbing. Sabi dito, would it be a surprise therefore to see Marcos, Cayetano, Villar do a crossover and seek the endorsement of Vice President Sara Duterte? Nothing about budol but all about the next 6 years. Correct, di ba? So meaning to say, if inendorso ni Senator Jaime Marcos itong si inendorso ni VP Sara itong si Jaime Marcos at si Villar, meaning to say, it has something to do kung ano yung kanilang history o past na partido nila. Okay? Dati na sila kasing magkasama di ba? Kasi po, hindi naman siguro, unfair naman siguro iisipin na away ni VP Sara at ni Bongbong Marcos ay idadamay niya si Villar at si Jaime Marcos, di ba? Which is my point rin. Despite being the eldest, Jaime had to always play a secondary role to Junior. She cleaned up the mess that Junior left behind in his political career. But her cleaning up was always to add luster to Junior. Bongbong, being the namesake of the father and the favorite of the mother, former First Lady Imelda Marcos, Jaime made sure to follow the instructions of her father. Take care of your brother. Look after him. Matatandaan natin yan na naman. Di ba? Na si Senator Jaime Marcos, sinunod lang niya ang utos ng kanyang tatay. Okay? Na bantayan mo si BBM, yung kapatid mo. Kaya nga, kung tutuusin, si Senator Jaime Marcos ang sa Bisaya pa, nagpasan sa cross. Siya ngayon ang talagang nagigipit dito sa pinanggagawa ni Romualdez at ni Bangag. Okay, continue. When they returned in 1991, Junior ran for governor. Itong si Marcos Jr., BBM. After finishing 3 terms, Jaime took over and Junior went to the House of Representatives. Jaime took over the House seat
and Jr. run for senator. Okay? Run for senator in 2010. So yung BBM, tatandaan natin, di ba? Bumabalik na sila sa pagkasenado. The year when Senator Noynoy Aquino III ran for president after the death of then President Cory Aquino in 2009. Maalala natin yan. Marcos Jr. stayed for one term in the Senate, and as he pursued vice presidency in ito na yung 2016. 2016. Tumakbo si Marcos Jr. sa 2016. Ang kalaban nila si Leni Robredo ang nanalo. Talo si Cayetano at si Trillanes. Aimee ran for the Senate in 2019, the midterm of the popular President Duterte. Diba? Nanalo na. Kasi alam naman natin sobrang malakas po ang mga Duterte. At isa sa mga dahilan dyan na nanalo itong si Senator Aimee ay dahil kay Presidente Duterte. Kasi ibinida ni Tatay Digong na isa sa mga tumulong sa kanya na naging presidente ay si Senator Aimee. Okay? So, klarong-klaro yan na isa sa mga reason why nakabalik ang mga Marcos sa politika ay dahil kay former President Duterte. Okay? Having said that, sabi dito, Aimee in the Senate was like lightning and thunder. Some would say she is always in the middle, completing the programs of her father, supporting President Duterte, who allowed her father to be buried in the libingan ng mga bayani. By 2022, she tried to hold the unity line together until two persons started creating a cordon sanitaire around her brother, and the governance was planned, agreed upon in 2022, was set aside, giving a lot of leeway to House Speaker Martin Romualdez and First Lady Liza Araneta Marcos. Parang i-separate lang ang sir, pwede matunaw. Sige. Thank you. Wala ni magikuan? Wala sir, kay basig mo tunaw ba? Okay ra? Okay ra? Ko ara? Butang na daan. Yan yung coffee ng wife ko eh. Ko. Nagpa-take out kasi ako kanina tapos hinatid na nila eh. Okay, so from the People's Initiative to additional EDCA sites pivot to the US, setting aside China, allowing Afghan nationals into the Philippines, handling of the South China Sea issue to almost all anomalies and corruption under this administration, from smuggling to the alphabet soup of financial assistance to raising hell in the GAA 2024 and 2025. Aimee was there, ensuring the redemption route to be the main path and insisting on focusing on the people and good governance. Which is tama yun naman. Okay, thank you. Thank you. Ito guys, coffee yan ng asawa ko eh. Nag-take out, nagtatrabaho eh. Wait muna guys ha. Break muna, break. Okay, yan. So meaning to say, consistent rin naman si Senator Aimee. Ang ibig sabihin ni, dito ha, ang ibig sabihin ni Malutikia dito is, yes, sinuportahan niya ang mga Duterte. At while she was the senator at that time under the Duterte administration, wala siyang ibang ginawa kundi ipinagpatuloy niya ang mga advocacy ng kanyang tatay, and at the same time supporting the Duterte administration. Hindi natin yan
anong tawag dan, maisantabi, kundi totoo yan. So ngayon, sabi dito, from smuggling to the alphabet soap, financial assistance to raising hell in the GAA 2024 and 2025. Si Senator Amy Marcos, consistent rin naman siya eh. Lahat ng mga kabalastugan under the administration of his brother, Bongbong Marcos, hindi niya pinalagpas. Si Senator Amy Marcos, talagang kung mali ay mali at dapat imbestigahan, imbestigahan. Never ako honestly sa observation kay Senator Amy Marcos, never kong nakita sa Senator Amy Marcos na hindi niya sinita yung mga ginagawa ng House of Representatives. And consistent rin naman si Senator Amy Marcos na kung ano yung opinion ni Tatay Digong sa pamamalakad ni Bongbong Marcos ay sang-ayon na naman si Senator Amy, except the bangag issue. Senator Amy Marcos was silent about the bangag issue. Yun lang. Amy was there, ensuring the redemption route to be the main path and insisting on focusing on the people and good governance. But she also had to bridge the Duterte side, especially when the target of the cordon became the Dutertes. Okay? May ano pa ito eh. May tingnan natin yung next page dito. Ito yung continuation. Lakihan ko para mabasa nyo. Ay, ako yung lumalaki eh. Ano ba yan? Ayan. Okay. So continue. And that became her sinkhole to that despite all her protestations, and she remains also a Duterte. The Duterte base started questioning her sincerity. Diba? Tama. Marami na pong nagsasabi na, ay, si Senator Amy Marcos pa rin yan eh. Blood is thicker than water, diba? Marami na ngayon ang nagque-question. Especially na inendorso na ito ni VP Sara. She was portrayed as a playing both sides and then nothing. Diba? So, tama. Sa ngayon, ang una nating maisip ay si Senator Amy Marcos. Pumagitna yan eh. Pa-safe si Senator Amy Marcos eh. Diba? Hindi niya kinampihan si VP Sara at si Bongbong Marcos ng away ng dalawa. Ganon, di ba? Ngayon, sabi dito, and with that her chances for she was portrayed as playing both sides and then nothing. And with that her chances for 2025 election faded every day in the campaign period at that. Bakit? May epekto kasi yan. Kapag pumagitna ka, sabi nila, kapag gitna ka, tendency dyan, masagasaan ka. Yan ang sabi ni Banat Bay dyan. So, hindi tama po na ang isang kandidato ay pumagitna. Dapat may sarili kang prinsipyo at may sarili kang paninindigan. Hindi yung dalawa, namamangka ka ng dalawang ilog. Yan ang sabi ng iba. Okay? Pero, sabi dito ni Malotikia, people did not see that she was being pulled down by the terrible performance of her brother, for they shared the same brand, Marcos. Di ba? Yan ang hindi natin nakita eh. Na nasira ang pangalan ni Senator Amy Marcos. Ang unang dahilan dyan ay dahil kay Bongbong Marcos. Kung ano yung ginagawa ni Bongbong Marcos, kung ano yung mga kabalastugan ni Martin Romualdez at nitong si
First Lady Liza Araneta Marcos, madadamay si Bongbong Marcos, madadamay rin si Senator Amy Marcos. Yan ang hindi natin nakita eh. 'Di ba? Kaya galit na galit itong si Senator Amy Marcos dito kay Romualdez at dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Galit siya eh. 'Di ba? At itong kanyang brother na si Bongbong Marcos, wala siyang choice. Brother niya yan eh. Bantayan mo si Bongbong, yan ang sabi ng tatay niya. 'Di ba? Marcos pa rin ang brand niya. Kaya nasisira siya dito sa kanyang brother. Hindi dahil sa mga ginagawa niya, ha? Dahil sa mga ginagawa ng kanyang brother, nasisira ito si Senator Amy. Marco, as he sank, okay, lulubog na, Amy was being pulled down fast. Nasira na talaga si Senator Amy, ha? Lumubog na. There was direct correlation that she cannot stop the trajectories. As the brother lost his political capital, the senator was losing traction in her re-election effort. Kaya nga, tagilid si Amy Marcos ngayon, di ba? Winning in 2019 at the rank 8 with 15,882,628 votes, she continued to slide so that today she is hovering from rank 13 to 18. Meaning to say, ang mga latest rank ni Senator Amy Marcos ngayon ay talagang hindi talaga nakapasok. Even if si Bongbong Marcos ang presidente ngayon. 'Di ba? So nakakaapekto nga ang pagiging gitna niya. Okay? Mind you, sabi ni Malutikia, she is the only Marcos that increased the measured capacity of the brand at 11 million. Voters saw a different Marcos in Amy, which is correct, di ba? Sabi natin, bakit iba itong si Senator Amy? Hindi niya kinampihan ang mga mali ng kanyang brother, tapos kumampi talaga sa mga Duterte. At sabi pa ng iba, plastic lang yan, ginagamit lang ang mga Duterte, di ba? But there is an albatross on Amy's re-election effort, which is ngayon yan. Her brother, but there is an albatross on Amy's re-election effort. Her brother, the Duterte base is waiting for her action on what she has unearthed with her Foreign Relations Committee hearing into former President Duterte's surrender to the International Criminal Court. Okay? Ayan. Or the ICC. Kasi ano yan, anong tawag doon? Parang pinoprove ni Senator Amy Marcos na I have to help the Duterte about this. Kasi po, maling-mali yung ginagawa nila kay Tatay Digong. Di ba? Finishing what she started and actually holding the perpetrators from the People's Initiative and smuggling, among others, and the biggest issue of all, the state of health of Marcos Jr., including reports on drug use. Then again, would the most powerful persons allow her to win and have loudspeaker of a sister in the Senate in the lame duck years? Kasi alam nyo guys, no, kahit Marcos itong si Senator Amy, kahit Marcos siya, kitang-kita naman natin na ang kanyang ipinaglaban pa rin ay yung mga kaalyado ni Duterte. Pati yung mga totoo naman kasi unfair naman siguro sa part ni Senator Amy Marcos kung hindi natin i-recognize yung mga ginagawa niya na pabor sa mga Duterte.
Totoo yan. Kasi, si Senator Amy rin naman, pumalag rin naman siya dito sa mga kabalastugan ni Romualdez. Kabalastugan ni First Lady Liza Araneta Marcos. And kabalastugan rin ni kanyang-kanyang brother na si BBM. Pumalag si Amy many times sa mga issues, di ba? Every time magpa-media yan, talagang prangka yan, di ba? In fairness to Amy, ha? Sabi ito, an Amy. Ito na, ha? Ito na yung parang konklusyon ni Malutikia dito. An Amy is needed in the Senate. Which is ako, I agree. Okay, kailangan po natin ng isang Amy. Hindi naman ito presidente eh. Ang pag-endorso kay VP Sara, kay Senator Amy, hindi president. Tandaan natin yan, ha? Inendorso niya ang mga Marcos, nakipagtandem siya kay BBM bilang presidente. Ngayon, inendorso niya si Senator Amy bilang senador. Kitang-kita naman natin kung sino lang yung tumutulong dyan sa Senado, kundi si Senator Amy laban dito sa mga Duterte. So, ayon kay Malutikia, an Amy is needed in the Senate. Kung ikaw ba naman, yung tatay mo nakakulong doon sa The Hague, Netherlands, dahil sa kabalastugan nitong ginagawa ng administrasyon, no? Ikaw as being the vice president, si VP Sara, siya yung anak, ha? She is desperate for isang senador na katulad ni Senator Amy Marcos. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, mahirap gibain si Senator Amy sa administrasyong Marcos. Mahirap siyang gibain. Why? Kapatid eh. Ang mga House of Representatives, mahirap nilang gibain itong si Senator Amy. Si House Speaker Martin Romualdez, mahirap nilang gibain itong si Senator Amy. Pati dyan sa Senado, mahirap gibain ni Chis Escudero itong si Senator Amy. Tandaan natin yan. Because he is the sister of Bongbong Marcos. Yan ang tandaan natin. So, sa tingin ko, in my opinion, itong si VP Sara, ginamit niya itong si Senator Amy, ha? Bilang kaibigan na tutulong sa kanya sa panahon na imbestigahan yung maling ginawa nila kay Tatay Digong, and as time goes by, patungkol po dyan sa impeachment. Okay? So, ang pag-endorso po ni VP Sara dyan, walang problema yan kasi Senado lang naman yan eh. Diba? VP Sara believes that Amy can help the situation. Amy can help sa mga sitwasyon nila sa mga Duterte. She is a player most watched and observed because she is a Marcos. She tilts the balance. She will tell you the king has no clothes in so many ways that you think she is being pleasant. Magaling itong si itong si Malutikia. When in fact, she has launched several knives. The brother will end his term in 2028, 3 years after the May 12 election, which is tama. Hindi naman makapag alam naman natin na hindi talaga mananalo yan si Tambaloslos kung yan ang yan ang lagi kong sinasabi sa inyo eh. Marami tayong hindi nalalaman na si Senator Amy Marcos lang at si VP Sara ang nakakaalam. Wag muna natin i-judge eh. The brother will end his term, yes, ito. If she makes it back to the Senate, itong si Senator Amy Marcos, she will end her second term in 2031. As earlier cited, she has 3 years to clean up the mess again. Can she? Will she? Di ba? Kasi si Senator Amy Marcos na lang ang
mag-isang Marcos at this time. Hindi natin alam, baka mananalo na si VP Sara, di ba? So, lilinisin na naman ni Senator Amy itong mga dumi ni Bongbong Marcos kung mananalo siya, di ba? Will she? Marcos Sr. never worried about Amy. He knew. Okay? Magpapabudol pa ba tayo uli? It is our choice, but this time, wide-eyed and calibrated. If she win because of Duterte base, she must follow through or else that redemption will sink with her. But think about it. This time, we dictate the terms of support. Ayan, ang galing ni Malutikia. Alam nyo, ang ibig sabihin ni Malutikia is, nanalo po si Senator Amy, basing po ito sa Duterte base. Basing ito sa haligi ng mga supporters ni Tatay Digong. Hindi na po mananalo si Senator Amy dahil sa mga loyalista. Ang mga loyalista, kaunti lang yan. At never mananalo si Senator Amy dito sa mga dilawan. Kasi dilaw nga eh. Ang mga dilaw, ayaw talaga yan ng mga Marcos. So, I believe na ito si Senator Amy Marcos, pinag-isipan niya ito. Pinag-isipan niya na she has to stick to the Duterte base. Why? Sa simulat sa poll, bumalik ang mga Marcos at nakapasok siya sa Senado dahil sa mga Duterte, sa mga DDS. Okay? So, ako, in my own opinion, siguro kailangan nga natin, no, na isang Amy sa Senado, no? It will take time. Meron pa bang panahon na, kasi sa totoo lang, sirang-sira na si Bongbong Marcos, di ba? I believe si Bongbong Marcos po ay hindi na po makakabalik. Kasi po, pagkatapos ng kanyang termino, wala na talaga yung mga Marcos na yan eh. Okay? Wala na talaga yan. Especially kung tatakbo ba si Romualdez, si Sandro Marcos, kung sino bang pambato nila, hindi na yan mananalo. I'm pretty sure of that. Pero yung kaing Amy rin, meron rin tayong pagdududa na lilinisin na naman niya ang dumi ng ginawa ng kanyang brother. Diba? Oh. So, ngayon, choice natin yan. Ako ha, dahil sa nabasa ko dito kay pinagbabasihan natin yung past, pinagbabasihan natin yung present, which is ngayon ang nangyayari, tapos pinagbabasihan rin natin yung magiging mangyari on the future. Sa tingin ko naman, no, kahit, no, ito yung opinion ko na ito, kahit i-endorso pa ito si Amy Marcos ni Vice President Sara Duterte, o kung ni Tatay Digong i-endorso na itong si Amy at mananalo itong si Amy, never nang makabalik ang mga Marcos, sa totoo lang. Kaya nga, sabi ko, kung sasabihin natin, magpapabudol na ba tayo dito kay Senator Amy? Sa tingin ko naman, hindi magtatrahidor itong si Amy sa mga Duterte. Why? Kasi yung yung pagkapanalo niya dahil sa Duterte base. Yun lang sa akin ha. Ngayon, ang tanong, iboto ko ba si Amy o hindi? Sa ngayon ha, sa ngayon, 60% sa mga naririnig ko at sa analysis ko, 60% hindi ko iboboto si Senator Amy. Okay? That is for now. And 40% na chances na iboto ko siya. As of now. That is as of now ha. So meaning to say, hindi ko pa rin siya iboboto. Magaling itong sinabi ni Malutikia, pero at the end of the day, hindi ko pa narinig ang PDP, ano ang opinion nila dito. Hindi ko pa narinig lahat ng mga kaalyado ni Duterte patungkol dito bago ako magdesisyon. Especially kay VP Sara. Okay? So saka na ako magdesisyon dyan. Okay? So guys, thank you very much guys. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section. Okay?
like and share this video ha, para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe na po kayo sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, don't forget, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi po natin in-upload dito sa main channel natin. Okay? So maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.